Walang awang itinulak ng matandang lalaki ang kanyang tunay na apong babae sa bangin. Hindi niya inaasahan na nang malapit nang bumagsak ang bata sa lupa. Lumipad ang puting buhok na master at iniligtas ang bata. Hindi inaasahan ng mga master na matutuklasan na ang bata ay isang likas na henyo sa martial arts. Kaya tinanggap nila ang bata bilang kanilang disipulo. Biglang lumipas ang 20 taon. Ang babae sa ilalim ng pagtuturo ng dalawang master. Mula sa isang walang silbi, naging pinakamalakas na henyo sa mundo. Kahit ang dalawang guro niya ay nabigo. Nang makita ng mga guro na ang kanilang disipulo ay nasa rurok na ng kakayahan, ibinigay nila ang lahat ng kanilang panloob na lakas sa dalaga. Pagkatapos, binigyan pa nila siya ng isang espada na tumitimbang ng 100,000 libra. Para bumaba siya agad ng bundok at ipaghiganti ang kanyang ina. 20 taon na ang nakalipas. Yung babaeng yun, palihim lang nag-aral ng martial arts. Ang kanyang ina ay pinutulan ng litid sa kamay at paa ng pinuno ng angkan. At siya mismo ay nahulog sa bangin dahil sa kanyang lolo. Ngayon, mas malakas na ang babae. Kaya naman, babalik siya para maghiganti. Pero pagbalik niya sa kanilang tahanan, inaapi ng mga kaaway ang kanyang pinakamamahal na lola. Mabilis na kumilos si Tito Ho. Napigilan niya ang malaking espada ng kalaban. Anong klaseng galing ang mambuli ng babae? Ako ang kalaban mo. Hindi pa nga siya nakakapag-usap kay Tito Ho. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataong umatake. Ang 40 metrong malaking kutsilyo. Hinabol at tinaga ng walang habas ang lalaki. Kahit na si Tito ay isa sa mga pinakamagaling sa angkan. Sa gitna ng matinding atake ng kalaban. Sa huli, napatumba pa rin siya. Sino pa kaya? Talaga bang walang ibang magaling sa ganito kalaking lungsod? King lungsod. Mga walang silbi. Tingnan nyo kung gaano kayabang ang kalaban. Naglakas loob nilang saktan ng malubha ang tiyuhin na pinakamamahal niya. Hindi pa man siya nakakapagtanong tungkol sa kanyang pamilya. Ay lubusan na siyang nagalit. Agad niyang itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa isang punto. At saka tinawag mula sa kawalan. Ang espada na may bigat na 100,000 katen. Ay handang hatiin ang mayabang na kaaway na ito. Hiniwan ng espada ang kalangitan. Espada ng Diyos, tigpasin siya. Espadang enerhiya. Hindi ako maaaring mabaygo. One gun. Ito ay isang kasanayang matagal nang nawala. Imposible. Hindi ko akalain. Magagamit niya ang kasanayang ito. Ito ang kasanayang dati nating ginagamit. Pero ang protection ay madaling nasira. Ito ay masaya at malungkot na balita. Kailangan nating magkalkula ng mas maingat. Dahil ito ang kanyang kapalaran. Imposible. One gun. Kaya pala ito ang tunay niyang kapangyarihan. Palagi mong sinasabi na mahina ang mga babae. At sinasabing napakasama ng kapalaran ko. Ngayon, tinatanong kita, tinalo kita. Tanggap mo ba ang pagkatalo? Swerte lang ang inabot mo. At saka, nagpabeya ako. Kung hindi lang, hindi mo ako matatalo, Lin Nam. Itinatago ng apo mo ang kanyang lakas. At sinaktan niya ang anak ko. Pakiusap, paluhurin mo siya at mag-sorry sa akin. At gawin siyang alila ko. Kung hindi, sisalaki ang angkan ng Wan. Kakayanin ba ninyo iyon? Chooy, lumaban ng patas si Linhi. Huwag kang matakot, lumaban ng patas. Ang espesyal na kakayahan na yan. Hindi niya yan kayang gawin ng mag-isa. Nagkataon lang yan. Alam yan ng lahat, mahina ang angkan ng Lin. Sa lakas man o bilis. Panghuli siya sa lahat, hindi niya kayang talunin si Wangon. Tama iyan.
Lin Nam. Susuko ka na ba? Malakas ang angkan ng Wang. Dahil may isang kapatid si Wang daw. Isa siyang mataas na opisyal sa palasyo ng Dragon. Hindi ko sila pwedeng galitin. Ginoong Wang, kasalanan to ni Linhi. Linhi, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Young Master Wang. Ama, walang ginawang mali si Linhi. Bakit siya kailangang lumuhad? Tumahimik ka, nagsasalita ang lolo. Hindi mo siya dapat putulin. Tiyo, bakit mo ako sinasaktan? Siya ang tiya mo, iya mo. Paano mo siya nagawang pagsalitaan ng ganyan? Ama, walang kasalanan si Linhi. Kung talagang kailangang lumuhad, masisira ang dangal ng angkan ng mga Lin. Wala na bang ibang paraan? Tumahimik ka, babae lang si Linhi. Hindi ko pwedeng ipahamak ang pamilya Lin. Lumuhad ka na, hindi ako luluhod. Nanalo ako, bakit ako luluhod? Masyadong mahina ang mga tuhod ninyo. Hindi ako ganon. Linhi, ikaw, ano ba? Hindi ako nag-aral ng martial arts ng pamilya Lin. Ipinanalo ko ito para sa'yo. Kahit pinalaki ako ng pamilya Lin. Araw at gabi akong naghirap. Karapat-dapat ako sa mga ito. Gusto mo bang lumuhad ako? Hindi ka karapat-dapat. Linhi. Hayop ka. Naglakas loob mo akong saktan. Hindi ko matatanggap mo akong saktan. Hindi ko matatanggap ang pagkatalong ito. Sisiguraduhin kong pagpipira-pirasuhin kita. Linhi, mag-ingat ka. Linhi. Magaling. Akala mo ba sinuwerte lang ako kaya kita natalo? Sige. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano matalo ng husto. Tumayo ka na. Ito. Hindi maganda. Gamot yan ng demonyo. Ano? Ipinagbabawal na gamot yan. Susunugin ito ang dugo para magkaroon ng lakas. Para manalo. Ginawa na naman yan ni Wangon. Walang hiya. Para sa panalo. Uminom na naman siya ng ipinagbabawal na gamot. Kahit isakripisyo ang lahat, kailangan pa rin naming manalo. Ang pagiging desidido ay bahagi rin ng kakayahan. Anak, patayin mo ang babaeng ito. Hayop ka, umiilag ka lang ba? Kaya mo bang seluhin ang atake ko? Kanina ko pa sinusuri, ang bilis ng atake mo. Nakita kong mas mabagal pa yan sa pagong. Sobrang bagal. Nakuha ng babaeng to ang marka. Ang marka ng dragon, magpapalakas sa kanya. Pero, hindi rin naman ito puro bentahe. Ako naman ngayon. Susubukan ko ang lakas mo. Ano? Ang pamana naming espada ng angkan ng Wang. Bali na, hindi ka panipaniwala. Akala ko 1,000 kilo ang bigat ng espadang ito. Kaya pala hindi ko siya mahayla. Mabagal ang bilis, mahina ang lakas, lagi mong minamaliit ang mga babae. Pero ngayon, talo ka sa akin. Tatanungin kita ulit. Ikaw. Tanggap mo na ba ang pagkatalo? Sagot. Dahil lang sa espada mo kaya mo ako natalo. Hindi patas ang laban na to. Wala kang kahihiyan. Uminom ka ng ipinagbabawal na gamot. Pero inaakusahan mo si Linhi na gumamit ng malakas na armas. Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mong magpakalalaki, hindi ako lalaki.
Ako nga pala ay isang babae. Pero, dahil natalo na kita ng 2 beses, pagbibigyan kita ng kaunti. Ano? Lin NHI, ang galing mo. Babae ako, nagpaparaya sa lalaki. Oh, talaga? Hindi ko naman sinabing hindi maganda ang mga babae. Bakit mo naman ako pinapagalitan? Ang yabang naman ng babaeng to. Anak, patayin mo na ang mayabang na babaeng yan. Hindi ka pa rin susuko. Tawagin ang kulob. One gun. Papatayin talaga kita. Mamatay ka. 找死！ Anak ko. Ama. One gun. Lin Yi. One gun. Patay na ba siya? Ang pinuno ng angkan ng Wang. Isa siyang salamangkero ng ika-9 na antas. Anong gagawin natin ngayon? Hipag, huwag kang matakot. Ito ang malaking torneo. Pumirma sila ng kasunduan bago sila pumunta rito. Ligtas si Lin Yi. Laging mananaig ang hustisya sa kasamaan. Nararapat lang na mamatay dito ang anak mo. Mr. Mac, ipahayag mo na ang resulta. Kung nangyari ito, hindi na tayo maglalaban pa. Ipinapahayag ko na, ang kampiyon ng paligsahang ito ng martial arts ay, teka. Matapang ka, naglakas loob kang patayin ang anak ko. Magbabayad kayo at ang angkan ng Lin. Ngayon, papatayin ko kayo. Lin NHI, hindi maganda to. Mr. Mac. Gusto mo akong kalabanin, Mr. Wang daw. Ngayon, si Lin Yi ay pag-aari na ng palasyo ng dragon. Lumaban siya ng patas, kaya hindi mo siya pwedeng saktan. Tatanungin kita, Mr. Wang daw. Angkan ninyo ng mga Wang. Gusto ninyong kalabanin ang palasyo ng dragon. Sa darating na paligsahan, namatay ang anak mo, dahil hindi siya kasing lakas ni Lin Yi. Hindi niya naiwasan ang bumagsak na espada. Walang kasalanan si Lin Yi. Umuwi na kayo. Ginoong Mac. Isa ka lamang maliit na tagapamahala. Hindi mo kayang kumatawan sa palasyo ng dragon. Papatayin ko kayong lahat, para aliwin ang kaluluwa ng anak ko. Naglakas loob kang patayin ang anak ko. Ngayon, sigurado akong mamamatay ka. Ama, sagipin niyo po si Lin Yi. Kakasimula pa lang po ni Lin Yi mag-ensayo. Mapapahamak po ang buhay niya. Tama, ang Wang daw ay master na sa martial arts level 8. Kahit na si Lin Yi ang pinakamagaling sa mga kabataan. Mahina pa rin siya. Wag po. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang babaeng yan. Kung hindi, hindi ko makukuha ang respeto. Dapat siyang mamatay dito. Tiyo, pinatay ni Lin Yi si Wan Gun. Papatayin siya ng angkan ng Wang. Halata naman yun. At saka, isa lang siyang babae. Hindi pwedeng isugal ng angkan ng Lin ang lahat para sa kanya. Lin Kai, anong sinasabi mo? Si Lin Yi ay miyembro ng pamilya Lin. Siya ang ipinagmamalaki natin. Akala mo ba tinutulungan niya tayo? Ginugulo niya ang angkan ng mga Lin. Tiyo, makinig ka sa akin.
Huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo na lang si Wang Dao na patayin siya. Kapag nawala na ang galit niya, ligtas na tayo. Hindi maaaring mamatay si Lin He. Ama. Si Lin He ay kabilang sa palasyo ng dragon. Siya ang pag-asa natin. Sigurado ako, mas malayo pang aabutin ng angkan ng Lin dahil kay Lin He. Ama, nabigo ang mga lalaki ng angkan ng Lin. Pero nagtagumpay si Lin He. Kung kumalat to, pagpipistahan ng lahat ang angkan ng Lin. Bahala siya sa buhay niya. Kung buhay pa siya, tatanggapin ko. Kung patay na, edi patay na. Manugang. Hindi maganda to. Nagwawala na si Wangon. Matatalo na si Lin He. Hindi ko hahayaang mamatay dito ang isang henyo sa martial arts. Humihingi ba ng tulong si Mr. Map? Gusto kong mamatay ka dito. Espesyal na kakayahan. Ano? Ito ang kasanayan ng angkan ng Wang. Espada ng dugo. Hindi ito maganda. Hindi kakayanin ni Lin Nhi ang atake na yan. Babae lang siya. Ang agwat sa lakas ay napakalaki pa rin. Lin He. Miss Lin. Huwag ka na ring masyadong malungkot. Patay na si Lin He. Mabuti na rin yun. Ang pamilya Lin natin, hindi na mapupuntirya ng mga Wang. Tama. Para sa pamilya nating mga Lin, ang isakripisyo ang isang babae, ay hindi naman ganon kalaki. Ang sa kanya lang naman, ay sa tabi ng libingan ng mga ninuno, bigyan siya ng kapirasong lupa, lagyan ng lapida. Ituring na lang nating karangalan niya yon, na angkop sa isinakripisyo niya. Ang pangalan sa lapida. Ibang tao siguro yun. Sino ka? Ito, si Wang. Patay na si Wang. Paano nangyari yun? Napatay niya si Wang daw. Kahit ako, hindi ko siya matatalo. Ito. Totoo ba to? Totoo ba talaga to? Hindi ba ako nananaginip? Ate. Hindi ito panaginip. Tinalo ni Lin He ang pinuno ng angkan ng Wang. Swerte kaya ito? O isang malaking sakuna? Ang hirap intindihin, paano nangyari to? Pinuno Wang, patay na siya. Angkan ng Wang, tapos na sila. Hindi basta-basta ang babaeng ito. Pero sa ginawa niyang ito, hindi niya alam na maaaring malaking kapahamakan ito. Mga ninuno ng angkan ng Wang. Hindi inaasahan. Ipinapahayag ko na ang namunguna sa kompetisyong ito ay Lin He. Nagnanakaw ng kaalaman sa martial arts. Sinira ang moralidad ng martial arts. Dakpin niyo siya para sa akin.
Kapatid ni Wang daw. Sugo mula sa walang hanggang palasyo. Ibaba niyo siya. Tapos na, tapos na. Pinatay ni Lin Nhi si Wang daw. Pati na rin ang nakababatang anak ng mga Wang. Siya, hindi niya patatawarin ang angkan natin. Halimaw ka. Halimaw, ang anak na babae na inalagaan mong mabuti. Paumanhin po, diretso kong sasabihin. Ang Jiang Cheng ay ako ang namamahala noon pa man. Kahit na taga Jiang Cheng ka. Ang pakikialam mo ng ganito ay hindi yata tama. Umalis ka. Mr. Mac. Lock ng kaluluwa. Anong binabalak gawin ng matandang to? Gagamit pa ng soul lock para pigilan ang kapangyarihan ni Lin Nhi. Sugo ng Martial Extremity Hall. Kapatid ni Wang daw, kaanak ng mga Wang. Ang pagpunta niya rito, siguradong para samantalahin to, para makapaghiganti sa pamilya Wang. Naglakas loob na galawin ang disipulo ko. Sisiguraduhin kong ang Wuji Dian ay mawawala sa mundong ito magpakailanman. Huwag magmadali. Dahan-dahan nating obserbahan ang sitwasyon. Liner. Ate. Galit na galit ngayon si Mensahero Wang. Kung lalabas ka dyan, tiyak na mamamatay ka. Kung gayon, anong gagawin ko? Hahayaan ko na lang bang dalhin si Lin Nhi? Huwag kang mag-alala, ate. Kahit na kailangan kong isugal ang buhay ko, ipagtatanggol ko siya. Kailan ako natutong lumihim ng martial arts? Kailan ko nasira ang moralidad ng martial arts? Ang martial arts ng angkan ng Lin. Kilala sa pagiging magaan at maliksi. Hindi talaga ito akma sa espada na nasa iyo. At saka, mayroon kang malakas na kakayahan sa kidlat. Hindi rin ito ang martial arts ng angkan ng mga Lin. Ito ang ninakaw mo. At saka, ang teknik na ito ng kidlat, ay teknik ng Extreme Martial Hall. Hindi ipinapasa sa iba. Sabihin mo sa akin, hindi ba't palihim kang nag-aaral? Ano pa ba? Linhi. Dakpin siya. Hinto. Tiyo. Nasugatan ka na ng malubha. Bakit ka pa lumabas? Ikaw ang ipinagmamalaki ng angkan ng Lin. Kahit pa buhay ko'y itaya, poprotektahan kita ng buong buo. Hindi, Lam Katang. Umalis ka. Hindi kaya. Gusto mong kalabanin ng Tien Bo Sisi. Bo Sisi Tien. Iyon ang lugar kung saan nagtitipon ng maraming henyong martial artist. Pinahalagahan nila ang pagiging patas. Pero ikaw, paghihiganti lang ang gusto mo. Wala kang karapatang kumatawan sa Tien Bo Sisi. Sige. Napakagaling. Isang walang kwentang babae, Elm Jia THNG. Ang tapang. Lin Shannan. Angkan ng mga Lin. Isa siyang dakilang bayani, Lin Jiadong. Bumaba ka na rito. Nagdulot ng malaking gulo si Linni. Lumayo ka sa kanya. Huwag mong hadlangan si Sugo Wang. Umalis ka na. Tama, tito. Hayaan mo na siya. Pinatay niya si Wang daw. Pati ang batang Wang. Hayaan mo na siya. Huwag mong idamay ang angkan ng Wang. Tumahimik ka. Ang kahulugan ng pag-iral ng angkan ay ang magkaisa at magbuklod. Magbuklod. Magtulungan at magdamayan. Angkan ng Wang. May isang miyembro na sugo ng palasyo ng Martial Zenith at umunlad, ngunit ang angkan ng Lin. Isinilang ang isang henyo na si Lin Nhi.
Bakit hindi ninyo protektahan? Dahil lang ba, isa siyang babae. Ang isang pamilya ay umaasa sa isang babae para umunlad. Sabihin mo nga, nasaan ang dangal ng angkan ng mga Lin? Nasaan? Basta. Ang kapangyarihan niya, ay ninakaw rin. Ang babaeng to, ay malaking kahihiyan. Bata, umalis ka na dyan. Hindi ako aalis. Huwag mong hawakan si Linhi. Sa ibabaw muna ng bangkay ko bago mo siya galawin. Ikaw. Ginoong Wang. Kasalanan ng pamilya ko, at nagkaroon kami ng isang hanggal. Isang utos mo lang. At papatayin ko siya agad. Ako mismo. Patayin ang nakakainis na babaeng yan. Tama po kayo, Ginoong Wang. Utusan niyo lang po kami. Patawarin niyo ang pamilya Lin. Ako po ang nakababatang anak ng mga Lin. Handa po akong ako mismo ang gumawa, para hulihin siya. Ginoong Wang, huwag kang magalit. Sige. Gusto kong makita, kung paano ninyo hahawakan ng pamilya Lin. Jadong. Ako ang tatay mo. Huling tanong ko ito sa iyo. Talaga bang dahil sa babaeng ito? Kaya mo kinakalaban ang buong pamilya natin, pa. Hindi lang dahil kay Lin NHI. Dahil ito sa mundo ng milyon-milyong kababaihan. Dahil sa katarungan ng buong mundong ito. Katarungan ng mundo, matagal nang ganito ang mundo. Hindi mo kaya itong baguhin ng mag-isa. Hindi mo ito kayang baguhin ng mag-isa. Pa. Hindi mo na kailangang magsalita, Lin NHI. Sisiguraduhin kong poprotektahan ko siya. Hindi ko akalain na punong-puno ng karumihan ang pamilya Lin. Mayroon pa ring isang bata na may ganitong kadalisayan ng puso, kahit hindi kasing galing ni Lin NHI. Ang puso niya ay kahanga-hanga kung magkakaroon ng pagkakataon. Tuturuan ko siya. Talagang napakatigas ng ulo mo, Jia-dong, anak ko, dahil sa buong angkan ng mga Lin. Wala na akong ibang magawa, pasensya ka na. Nakakabata. Huwag mo na akong alalahanin. Ako ang gusto nila, tumakbo ka na. Kahit ang sarili kong apo, hindi ko maipagtanggol. Kung gayon, paano ko babaguhin ang buong mundo? Linhi. Tiyo, kahit isang hininga na lang ang natitira sa akin. Ipagtatanggol pa rin kita. Bakit puro atake na lang ang batang ito at hindi nagtatanggol? Hindi ito ang estilo niya. Napakatalino ng batang ito. Siguradong may sarili siyang dahilan. Tingnan nating muli, obserbahan mong mabuti. Nakakulong ang kaluluwa niya. Wala na siyang panloob na lakas. Pero ang lakas niya, ganoon pa rin kalaki. Hindi tama. Sinusubukan niyang sirain ang pagkakakulong ng kaluluwa niya. Hindi maganda yan. Ginoong Lin, tumigil ka. Gabi na. Ano? Ayos. Gumagamit pala ng kapangyarihan para lumaban. Sirain ang selyo. Halika. Ang babaeng iyon, huminto ka. Gusto mong sumuwi sa patakaran. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Anong patakaran? Apo niya ako sa tunay na buhay.
Wala siyang pakialam. Itinapon niya ako na parang basurang bagay. Higit pa roon. Gusto niya talaga akong patayin. Gusto kong makamit ang hustisya para sa sarili ko. Saan ako nagkamali, Linhee? Huwag kang gumawa ng gulo. Bitawan mo agad si Lolo. Ginoong Wang, pigilan niyo siya agad. Hindi natin siya mapapatuloy. Kuya. Pigilan mo agad si Lin NHI. Pag-usapan natin yan mamaya, tatanungin kita. Kung si Lin NHI ang nakahiga dyan, mayroon bang magmamakaawa para mapagan ang parusa niya? Magandang araw, Vice President. Ang Wu Ji-daen, pangalawang pangulo, mas mataas pa sa posisyon ni Mr. Wang. Bakit siya nandito? Una si Mr. Wang. Ngayon, ang pangalawang pangulo. Lumalaki na ang kaganapang ito. Kara-rating lang. Ang alam lang ay mag-undyok ng away. Angkan ng mga Lin. Isa pa naman kayong pamilya ng mga mandirigma. Tapos sasalakayin nyo ang isang babaeng walang kalaban-laban. Ang bababa naman ng mga kalalakihan nyo. Kapag kumalat yan. Hindi ba kayo mahihiya? Sagong Mak. Basagin mo ang sagisag. Anong ibig sabihin nito, at nagpatawag kayo ng tulong dito? May problema ba kayo, Vice Presidente? Ninakaw ng babaeng ito ang martial arts ng Electric Martial Hall. Higit pa rito. Sinadya niyang sumuway. Hinumamat ang Electric Martial Hall. Nasira ang dangal. Pinarusahan sana siya ng Vice-Presidente. Lin NHI. Isang babae. Mr. Mac. Binibiro mo ba ako? Vice-Presidente. Seryoso ako dito. Kahit na si Lin NHI dati sa kompetisyon, pinakahuli sa lahat ng kategorya. Pero sa entablado ngayon, palagi siyang sumusulong. Hindi lang yan, ang henyo ng angkan ng Wang, namatay rin sa kanyang espada. Ang presidente ng angkan ng Wang, Wang Dao. Wang Dao. Pinatay din siya niya. Tama, Vice-Presidente, ang lakas ng kapatid ko. Sa Jiangcheng, sa henerasyong ito, masasabing namumuna. Kung hindi dahil sa kanya, napalihim na nag-aral ng martial arts ng Wu Ji-daen. Paano nangyari yun? Tinalo niya ang kapatid ko. Higit pa doon, sobrang walang awa siya. Pumatay siya ng 3 tao. Ang lupit naman, dapat siyang parusahan. Nagsisinungaling ka. Malinaw na, gusto muna nila akong patayin. Wala na akong ibang pagpipilian. Binubuli mo ang patay. Hindi makapagsalita. Sige. May itatanong pa ako. Lahat ba ng naririto? Linhee. Sa huli, pinilit ba siyang pumatay? O sadyang ginawa niya ang krimen? Huwag mo ngang apihin ang iba rito. Kitang-kita naman ng lahat. Gusto mong patahimikin ang lahat. Nananaginip ka. Nananaginip ka. Bata. Tagal na kitang pinagpapasensyahan. Hayop ka, bugbugin kita. Nang ahas kang sumuwi sa patakaran. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Vice-Presidente. Pinipigilan mo ako. Anong ibig mong sabihin? Dalagita, hindi nga ako nagkamali. Hindi ka nga ordinaryo. Ang tingin ng batang to kay Lin NHI. Bakit kaya kakaiba? Mukhang hindi siya mabuti. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Vice-Presidente. Vice-Presidente. Labis naman. Jia Dong. Anong ginagawa ng Vice-Presidente na yan? Parang nararamdaman ko, yung paraan niya ng pagtingin kay Lin NHI. Parang hindi tama. Huwag kang mag-alala, Vice-Presidente siya, mataas na posisyon. Sa tingin ko,
Siguradong walang ibang motibo. Bata pa pero ang lakas niya ay ganoon na. Ito ang magandang gamot na hinahanap ko. Ang dami na niyang sinipsip na babae. Ang lakas. Wala pa ring pagunlad. Mukhang. Kailangan ko pa ring maghanap. Babaeng mas malakas pa. Para mapalakas pa ako. Para umangat pa ako. Mga babaeng may katawang banal. Nasaan kaya sila ngayon? Ang bata pa. Pero ang lakas ng aura. Hindi kaya. Talagang ang katawang banal. Ako. Hindi kita basta-basta papayag ang umalis. Sogong Mac. Ang batang ito ba ay mula sa angkan ng mga Lin? Tama, Vice-Presidente, sa mga Lin. Pero huwag kayong mag-alala. Pinalayas na namin siya. Wala na siyang kinalaman sa atin. Walang kinalaman. Tama, siya. Mula ngayon, kung ano man ang gawin niya, wala na akong pakialam. Ang pinakakinaiinisan kong tao ay katulad ninyo, mga taong minamaliit ang mga babae. Kapag nagtagumpay ang babae, ito ang dapat ipagmalaki. Ipinapahayag ko ang pagpili sa Jiang Tan na ito. Siya ang nanalo. Inay. Nagtagumpay na po ako. Pagkatapos mong makapasok sa Wuji Dayan, sumama ka sa akin. Mag-aral ng mabuti. Itim na usok.